A good day to everyone. This is Aika, and for this video, we are going to talk about our wedding preparation. So, wala talaga kaming balak muna magpakasal ni Marvin kasi wala kaming ipon, wala pa kaming pera. So, what happened, yung tito ko, which is kapatid ng mami ko, sinabihan niya kami na magpakasal na kami bago pa dumating si baby. Binanggit din namin kay mami and sinagundahan naman ng mami ko na oo nga daw, na dapat nga daw magpakasal na kami bago lumabas si baby para legitimate siya. So, sila yung nag-support sa amin. Sabi nila, pahiramin nila kami para lang matuloy yung kasal. Nagsimula ako magpunta sa church. Hindi pwedeng basta-basta magpa-reserve syempre. So, sinabihan mo na ako kung ano yung mga requirements. Just in case, balak nyo rin magpakasal. Para din may idea kayo. Una talaga, ang budget lang namin is 100,000. Kasi nga, simple wedding lang, intimate wedding lang talaga yung ano namin. So, ito yung requirements, wedding requirements and guidelines. Please provide the following before the reservation: updated baptismal or binyag certificate for marriage purpose, and then updated confirmation or kumpil certificate for marriage purpose, certificate of no marriage or Senomar PSA for marriage purpose, Xerox and original copy, and then birth certificate PSA, Xerox and original copy. So, kaya may nakalagay dito na for marriage purpose. Kasi dati yung mga certificate, di ba walang mga kung para saan yung kinukuha. Ngayon, kailangan na for marriage purpose or for whatever purpose. Diba? Ayan, for marriage purpose. Ganyan na ngayon pag nanghihingi ng certificate, kailangan nakalagay yung kung para saan mo hinihingi. Kasi pati certificate yata ngayon may expiration na. So, yun. Sa baptismal, 400 yung binayaran namin for 2. So, 200 each. And then, Senomar, for 2, 500. So, that's 250 each. And then, kumpil ni Marvin, since hindi pa pala siya nakumpilan, so, pinakumpil pa namin siya. So, meron lang payment na 300. And then, long clear book, kailangan din yon sa simbahan. So, we bought one long clear book na ang kulay ay yung theme ng wedding. So, honestly, ang gusto ko talagang theme ng long clear book ay blue and pink. Pero walang gano'n na clear book. Eh, nung time na bumili ako, walang blue. So, pink pink yata yung nabigay kong clear book. Not to mention, babae pala yung anak ko. Pero yung clear book na nabili ko ay blue. Kasi gusto talaga namin sana panganay baby boy. Pero kahit ano naman, okay lang sa amin. And then yung sedula, dalawa yung kinuha namin. One for me and one for him. Of course, that's around 114 pesos. So, for 2 na yun. And then sa birth certificate, hindi ko sure kung magkano. Around 300 siguro. Kung online kayo kukuha. So, kaya hindi ko sure kasi meron na kaming copy. Kasi kumuha siya ng passport. Ako, meron naman ako. So, hindi na kami kumuha. Yun na lang yung pinasa namin. And then next, bumalik ako ng church. So, sabi ko pwede na pang magpa-reserve kasi andito na yung mga requirements. Nakakuha na kami ng lahat ng requirements. Sabi, hindi pa daw. Kasi, yung Senomar ay resibo pa lang. Ang kailangan nila ay yung mismong certificate na hindi proof na hindi ka pa talaga kasal. So, hinintay pa namin dumating yung Senomar namin dalawa.
Sa pagkuha ng Senomar, kailangan present yung mismong may-ari ng Senomar. Kaya si Marvin pumunta pa sa Save More para siya mismo ang kumuha ng Senomar niya. So, after nun, tsaka pala kami nakapagpa-reserve. Una, dapat talaga ang balak namin ay October 21, pero umaga na lang yung available slot. And mahirap mag-prepare ng 9 a.m. ang start ng wedding. So, hindi ko na kinuha yung October 21st ng umaga. Ang kinuha ko ay October 7. Basta Saturday yung kinuha ko eh. So, dapat October 7, yung una namin pina-reserve. So, nagpa-reserve kami October 7. Okay na. Pumunta na kami ng Casa Burgos. So, ayan. Nung nag-uusap na kami sa Casa Burgos, hindi sila available na October 7. May event na October 7. Eh, gusto talaga namin Casa Burgos. So, ang ginawa namin, bumalik ako ng simbahan kinabukasan to reschedule. So, na-reschedule kami ng November 4. Kaya, ayun. Nalipat ng November 4. Pero dapat talaga October 7. So, moving forward, sa Casa Burgos. So, una is 125. Ayan, as you can see. Package na siya. Kasama na yung venue, catering service for 150 packs. And then, stage, centerpiece, sounds and lights. And then, meron na rin 1 layer of cake, program host, and 4 coordinators. So, nagpa-add kami ng photo booth na 6,500 for 2 hours. So, 125 plus yung sa photo booth na 665, kaya siya naging 131,500. So, here you can see 146,500 yung nagastos namin. Bakit? Kasi nagpa-additional kami ng guest, which is 30. So, 15,000 yung na-add, kaya naging 146,500. Ito yung dahilan kung bakit may RSVP. So, kung titignan nyo dito, una, 150 packs lang yung kasama sa package. However, nung nagpa-RSVP kami, walang nagre-reply. Konti lang. Actually, sa text nga, kasi may number dun sa invitation. Sa text, isa lang yung nag-text back. Tapos, yung iba, yung the rest, ay kinulit talaga namin through chat or in person kung pupunta ba sila o hindi. Ito yung reason bakit importante talaga ang RSVP. Paano kung 150 in-invite namin kayo lahat? Pumunta kayong lahat. Yung iba may nagpa-additional pa. Siyempre gusto namin mapakain namin lahat ng bisita, ma-accommodate namin lahat ng bisita. Siyempre, di ba? Kaya nagpa-additional pa kami ng 30 guests. Kasi sa 150 na yun, halos araw-araw nagli-list talaga ako. Like for example, sa Ninang, ilan ang plus ng Ninang, ng Ninong, ng mga sponsor. Ginawa talaga namin, lang talaga, tigda-2 lang. Depende kung, family member yung Ninang or whatsoever. Pero maximum of 2 lang talaga. Tas per family is 4 sa mga bisita naman. Maximum of 4 people. Wala talaga nagre-reply. Yung iba naman nagpapa-additional pa ng walang pasintabi. Hindi naman sa nagdadamot kami. I mean, kasi naka-package to eh. Naka-set na siya. So, ayun, napa-additional kami ng 30 kasi sa 150 na nalista namin, hindi pa nakapag-invite si Marvin ng mga co-workers niya. Ako, hindi na ako nag-invite ng friends. Wala akong in-invite kasi to be honest, sa angkan pa lang namin, sa pamilya pa lang namin, ang dami na namin. Halos nasakop na namin yung packs. So, hindi na lang ako nag-invite ng friends. Pero, nung time na may mga nagsasabi na hindi sila makakapunta, ganyan-ganyan, dun pa lang yung time na nag-invite ako ng other friends ko. Tapos, pagdating ng event, ang daming hindi nakapunta.
Which is okay lang. Okay lang. Ang importante, naubos yung pagkain. Walang natirang masyado. Actually, wala talaga natira kasi wala naman kami nauwing kahit anong pagkain. Ang natira lang yata ay yung pasta. 5 plates of pasta. Which is good kasi although nagbayad kami ng malaki, nagpa-additional kami ng 30 at konti lang yung nagpunta. I mean, hindi naman sa konti. Marami pa rin pero marami pa rin seats na empty. You know, like, may mga table pa rin na may empty seats. Pero okay lang. Ang importante, naubos yung pagkain niya. So, yun. Siguro, nagbalik-balik sila. I don't know. Basta yun ang sabi sa amin, wala natirang food. Yun naman yung importante para sa amin. So, sana maging lesson din to sa iba or aware din yung iba na hindi pa alam ang importansya ng RSVP, no? So, ayun. And then, after nung sa Casa Burgos, next naman ay yung sa wedding ring. So, nagpa-customize kami ng wedding ring here. So, ito talaga yung, balak namin yung may stone, pero sabi ng mami ko, wag na kaming magpalagay ng diamond kasi mas okay daw yung bands lang kasi yun naman talaga yung ng mga wedding ring, as in bands lang talaga. So sabi namin, okay, fine, bands lang. Total, pina-finance lang naman kami. Sino ba naman kami para maghangad, ano? Pero ganyan yung gusto niyang design, yung parang matte, yung gitna. So nasunod naman yung gusto namin design, although walang bato, pero okay lang. Tapos, meron yan mga pangalan namin and yung date ng wedding namin. So, ba yun? Baliktad pala. Ayan. Ayan. Kita ba? Phone camera lang kasi yung gamit ko, no? Hayaan nyo next time pag may budget, no? So, yun. Yung nagastos namin sa wedding ring ay 26,000. Pair na yun. And then, sa wedding gown, syempre, nagpasadya ako dahil nga buntis. Pero, hindi lang dahil doon. Kaya ako nagpasadya kasi para mapa-rent ko din yung gown ko if ever may gusto. Tulad nung gown ko before na black, pinagawa ko rin kay Ate Maricar. Pinapa-rent ko yun. So, yung nagastos ko ay 15,000. Kaya siya naka-blue kasi ang nagsagot nito ay yung biological father ko. Originally, ang price talaga ng wedding gown ko is 25,000. Pero, niles na lang ako ng 10, kaya naging 15. So, thank you kay Ate Maricar sa napakagandang wedding gown ko. Grabe. Sulit na sulit. Sulit na sulit talaga. At ang laki pa na discount ko. So, thank you so much. Then, yan. Groom's attire. Nag-rent lang kami for 1,800 pesos. 1,800 pesos. Yun talaga yung gusto niya. Nakuha niya yung gusto niyang attire sa wedding namin. And then, PNV, kasama yung prenup is 15,000. Dapat lang to 12. Kaya naging 15 kasi nagpa-add kami ng additional videographer. Kasi gusto ko makita yung reaction ni hubby habang pumapasok ko ng simbahan. Pero hindi rin naman nakita. Hindi na naman nakita dun sa sa video. Pero okay lang. Okay lang. Satisfied naman ako. Kasi nakuha ko naman lahat ng pictures, lahat ng raw and whatsoever. So, thank you. Thank you kay Peter. Peter's photography kami. And next, yung crystal ball souvenir. So, ang plano talaga una ay wala ng souvenir ang mga bisita. Ang meron lang ay yung mga nasa entourage. Like sponsors, primary, secondary, and then yung mga abay. So, what happened here? First, nag-order kami ng 12 pieces ng crystal ball. Kasi dapat talaga for lang to, girls na entourage. So, sabi ko, paano kaya yung mga lalaki? Ano naman ibibigay namin? So, nangyari, sa mga boys, ganun na lang din. Crystal ball na lang din. Kaya nag-order ulit kami ng additional 16 pieces. So, sobra to ng 8. Pinasobra talaga ni mami para sa kanya yun. Ayan, kaya green kasi binayaran ng cash. So, ito ay ito na yung regalo sa amin ni mami.
Ito na yun. Oo. So, yan yung mga naka-violet na yan. Yan yung mga pinaluwal ni Mami. Yung mga naka-black na yan. Yan yung mga personal na ginastos namin. And then yung naka-blue ay si daddy ko. Yung biological dad ko yung nagbayad. Going back, ito. Balik na naman tayo sa baptismal. So, yung baptismal certificate correction request. Kaya ito nangyari kasi tumawag sa akin ng simbahan. Akala ko hindi pa matutuloy ang kasal namin, So, pinapatanggal ni Father yung pangalan ng tatay ko sa baptismal certificate ko. Kasi what do you call this? Sa birth certificate ko, yung father ko dun is unknown. Ibig sabihin, wala akong tatay sa birth certificate. Which is, hindi po pwede yun. No? Hindi po natatanggal ang simbahan ng kahit anong record sa record nila. So, kaya ako nagkaroon ng ganito, baptismal certificate correction request. So, nanghingi kami sa, kung saan ako bininyagan ng correction request sa diocese. Ang diocese ng Dao ay sa San Fernando. So, pumunta kami ng San Fernando para i-correct. Pero hindi nila kinorek. Nagbigay lang sila ng baptismal certificate and correction na nakalagay doon na si Erica Luis Guevara na may tatay sa baptismal certificate at si Erica Luis Guevara na walang tatay sa birth certificate ay isang tao lang. So, that's 200 each. Para lang din may idea kayo sa baptismal certificate. Ayan, alam niyo na. So, dyan, papakita ko sa inyo yung phone number, contact number, kung nabinyagan kayo ng Pampanga. So, yan. Marami din mga nagpapakorek whatsoever. Next, Flower Girls souvenir. Wala akong picture nito, pero papakita ko na lang sa Shopee. Pina-order ko to kasi pinagawa ko dito. Yung souvenir ng Flower Girls ay kulay ng gender ni baby. Kaya pina-order ko siya, hindi ako yung umorder. Pero ako pa rin gumastos, no? That's 370 pesos for 4 pieces na yun. And then yung bride shoes, sa Shopee lang to, mga sis. 331 yung nagastos ko. So, that's 321 sa shoes and then plus 10 pesos sa GCash kasi through GCash ko binayaran si Ryder. So, next yung preparation slippers ko. That's 126 sa Shopee lang din binili. And then, Grooms prenup polo, yung color blue niyan, sinuot ng prenup namin. 286 namin binili sa Shopee din. And then, yung sapatos niya, Shopee din, 294 namin binili. And then, yung souvenir leather label, dapat talaga nakadikit yun sa crochet wallet, pero hindi yata kaya. So, sa box na lang dinikit ni Ate Len. So, that's 160 pesos. Yung isang na yun, nakalimutan ko ilang meters yun eh. So, yun. Basta mura lang siya, 160 pesos. And then, eto na. Dito na nagkaroon ng souvenir ang mga bisita. So, nagsuggest si Mami na magpagawa na lang kami ng crochet kay Ate Ellen. So, una talaga dapat yung dome na rose. Pero naisip ko, anhin ng bisita to. Di-display lang to. Yung iba naman ayaw ng mga ganong souvenir. Tatapon lang or pamimigay lang. Gusto ko yung something na magagamit nila. Tulad nung souvenir ng ng mga abay ko na crystal ball na ilaw na lampshade. Which is ginagamit namin ngayon. So, I want something useful. So, pangalawang pumasok sa isip ko ay keychain. Pag keychain naman i-display lang din pagka na syempre crochet yun, madudumihan. Pag nadumihan, hindi na gagamitin. So, sabi ko, wallet na lang nagawa sa crochet. So, ayun. So, nagpagawa kami kay Ate Ellen ng 120 pieces. Dapat talaga kalahati lang gagawin ko ng 150 packs. So, 75 pieces lang sana kasi may souvenir naman na yung mga abay ko, yung mga entourage ko. Pero sabi ni Mami, 120 daw. Kala ko kasi siya magbabayad. Hindi kami nagbayad. So, pero okay lang din, at least lahat nabigyan. Actually, may mga natira ba dito? Kung gusto nyo, sabihan nyo lang ako, meron pa dito. So, crochet wallet. Yun ang ginagamit kong wallet ni Viel.
pagka may nagbibigay sa kanya ng pera, nakatabi yung pera niya. Iba yung pera niya sa pera namin. So, doon namin nilalagay yung pera niya. So, overall, that's 6,000 pesos lahat. Kasama na yung box and everything. Mismong wallet and ano. So, ang ginawa namin nung wedding, yung souvenir ang ginawa namin gender reveal. So, yung kulay ng wallet na pinagawa namin ay yung gender ni baby. Kaya kung makikita niyo dun sa video, pagbukas namin ng box, gulat na gulat kami. Kasi dun namin pinakita yung gender ni baby, if baby boy or baby girl. So, pink yung wallet, baby girl. And then, next yung jewelry na ginamit ko nung prenup. 1,250 something siya. Hindi ko na ma-remember. But, kasi, basta naka-sale siya sa, sa SM Clark yata namin to binili. Hiniram ko lang to kay mami. Binali ko na din sa kanya. But 1,250 siya. So, ito rin yung ginamit ko ng mismong wedding. So, set na siya. Earrings, necklace, bracelet, and ring. And then, jewelry 2. Ito sa Shopee ko lang binili. Ito naman yung sinuot ko nung preparation, during preparation. So, 121 pesos lang yun. Ang ganda na. Bridal robe. Ito pasadyato or pre-order. Sa Shopee lang din. So, that's 490. Tapos, through Gcash ko binayaran si Rider. Kaya may 25 na additional. Ang mahal mag-charge. Ang mahal mag-charge. So, 596 yung nagastos ko sa robe. Yung petals is 61 pesos. Sa Shopee ko lang binili. And then, double-sided tape is 20 pesos. Kaya, overall, nang nagastos ko sa bridal robe ko ay 596 pesos. So, yun. Next is prenup dress plus repair. So, online ko lang ito nabili. Pre-love, pero bago siya. Unused kasi may tag pa siya. So, yung dress ay 320. Shipping fee is 46 pesos. And then, pina-repair ko 200 pesos. So, overall, nagastos ko sa prenup dress ko 566 pesos. So, prenup shirt namin, print and editing fee. So, yung shirt kay Marvin 90 pesos and yung sa akin 94 kasi magkaiba kami ng size and yung pinagbilan namin ng t-shirt ay depende sa size yung presyo ng shirt. And then yung print nung pinalagay namin na Mr. and Mrs. tapos may surname sa likod ay 200 pesos. So, parang 100 pesos each. And then, may editing fee pa. 25 pesos. So, yun, that's 384 pesos in total for 2 shirts. So, label print and editing fee, kasabay na rin. 250 yung label print kasi ano siya. Nakalimutan ko anong tawag dun. Basta yung mismong sulat lang yung pinaka-sticker. And then, yung editing fee is another 25. So, 275 pesos in total. Then, yung prenup sandals ko, yung 9-inch na heels is 405 pesos sa TikTok shop ko binili. Then, groom's prenup short, binili pa namin ito sa palengke. 230 pesos. So, prenup hair and makeup ko ay, of course, Tito Ed Salon. So, 1,160, 1,000 yung makeup, and then 160 yung pedicure, manicure. Then, ito, nag-seminar kami, of course. So, meron kaming marriage license fee of 100, application fee 100, PMC seminar fee 100. So, once, isang bayaran lang to. So, total of 300 pesos. So, papakita ko na lang din dyan. Then, program price, 51 pesos lang talaga yung ginastos ko kasi yun lang yung binili ko. Ano yun mystery box or mystery package. So, yung nakuha ko sa mystery package na smartwatch ay pina-giveaway ko na lang. And then, yung craft paper na pinambalot ko ay 16 pesos. And then, yung ampaw ay 150 pesos ang laman. Pero sabi 200 daw, so baka dinagdagan. Or baka 200 talaga yung nilagay ko, hindi ko na naalala. Basta yun. So, total of 217 pesos. And then, ito, yung souvenir ng mga ninong at ninang. So, this time, ako na yung nag-layout para hindi na ako ma-charge sa editing fee. Ako na yung nag-layout, ako na yung gumawa, ako na yung nag-design, whatsoever. Kasi, nagbayad ako ng 50 pesos, hindi ko naman gusto yung ginawa.
ang pangit. So, hindi ko talaga nagustuhan yung parang hindi nasunod yung gusto ko, hindi ako na-satisfied. Tapos nagbayad pa ako ng editing fee. So, ang ginawa ko, ako na lang nag-edit. Ako na lang nag-layout, ako na lang lahat. So, ilang pieces ba yan? Parang 27 pieces yata. Pinagawan ko din si Mami. For sample lang yon yung kay Mami. Para lang makita namin yung magiging itsura. So, yun yung una, 200. So, 200 yung kay Mami. Tapos, the rest ay 100 plus na lang. Kasi parang na wholesale price ba, ganun. So, total na nagastos namin sa primary sponsors souvenir ay 3,390 for 27 pieces yata. Basta 13 na ninang, 14 na ninong yata. Plus yung kay Mami. Isa, 200. And then, next is yung wedding bands. Yun nga yung pinapaskill sa church to announce na me and Marvin are getting married. So, may charge pala siya. I mean, may bayad na 300 pesos. Then, license fee of 2 pesos. Nakikita niyo din dyan. And then, invitation na 30 pieces ang nagastos namin ay 2,850. Ito ay ipinagawa lang namin ni Marvin sa kasama niya sa work. Pero ako pala yung nag-layout. So, ang gawa lang nila ay print and then envelope. So, papakita ko sa inyo yung itsura. So, ito ay yung idea nito nakuha ko lang sa Casa Burgos. Pero hindi kasi namin afford yung 150 or 120 pesos each invitation. Kaya nag-layout na lang ako, tapos pinaprint ko na lang sa labas. So, ayan. Ito yung envelope na in-order nila. In-order lang din yata nila yan. I'm not sure. So, yan. Pa-magazine yan. Ako nag-layout lahat yan. Likod. Ayan, that's it. And then, nagpa-wedding guest book din ako. Ako lang din nag-layout nito. Binilan ko ng materials. I mean, yung paper na gagamitin. Pinaprint ko, pinabookbind ko, and naglagay ng picture sa front, sa cover. So, total of 1,640 nagastos ko sa wedding guest book. Na wala naman, konti lang nagsulat. Pero okay lang din. I'm not forcing everyone to write on the guest book. Pero mas okay sana, or mas ma-appreciate ko sana kung lahat ng bisita ay nakapagsulat. So, kung hindi kayo nakapagsulat and hindi kayo aware dito, let me know para makasulat kayo. Kasi halos family ko lang yung nagsulat dun sa guest book and yung ibang bisita. Na actually, hindi ko pa rin nababasa lahat hanggang sa ngayon. So, yun. Actually, itong wedding guest book na to, lang din to. Yung idea nito ay nakuha ko lang din sa book na hindi ko talaga makalimutan ng college. Meron ako nakitang libro doon sa store na akala mo lang walang forever pero meron. So, doon ko kinuha yung idea. Next ay ampaw. Itong ampaw na sinasabi ko ay yung sa mga primary sponsors na ginawa ko. Itong idea na to, nakuha ko lang sa Shopee. Nakita ko, ano to? Mga envelope, mga ampaw na binibigay sa mga ninong at tinaw para sa mga kanilang regalo. I'm not forcing them to give us monetary gifts, pero ginaya ko lang idea. So, nakaipit siya sa, pero common sense na din yun. Binigyan mo ng syempre na. Diba? Pero nasa kanila pa rin naman yung kung magbibigay sila or hindi. Or gagamitin nila yan or hindi. May mga nila na ginamit, meron din naman mga hindi. Okay lang yun. So, 75 pesos lahat na nagastos ko kasi bumili ako ng craft paper. Tinignan ko kung ano mas magandang tignan ko. Sa craft paper or sa plain lang na bond paper.
And then another seminar. Ang dami namin inattenda na seminar actually. So this is pre-Kana seminar, 500 pesos. So papakita ko dyan sa inyo. And then prep hotel. So 8.5 yung binayad namin sa Northwind. Naka-promo sila that time, kaya 8.5 lang. Next is confirmation certificate ni Marvin. So that is 100 pesos para lang maglabas sila ng certificate of confirmation. Ay, hindi yata to kay Marvin. Akin yata to. Kasi, hindi nila mahanap yung record na nakumpilan ako sa La Purisima. Kaya naglabas na lang sila ng certificate na no record. Pero paano kung hindi talaga ako nakumpilan? Tapos nakasal. Hindi ko kasi matanong yung lola ko kasi may Alzheimer's na yung lola ko and siya yung nag-alaga sa akin ever since I was 5 months hanggang lumaki na ako. So, may Alzheimer's na siya, hindi na niya maaalala yun. Ako nga hindi ko alam eh. Hindi ko maalala eh. Siya pa kaya may Alzheimer's. So, hindi rin alam ni mami. Kaya, yun. And then, wedding package. Ito ay sa simbahan to. So, ang kinuha namin ay yung 8.5. So, there are 2 packages. Yung isa, package 1, mass carpet, choir, electricity, Bible, candle, 6,000 pesos. And then package 2 is mass choir, aisle, flowers, carpet and electricity, Bible and candle. That's 8.5. So, ang wala lang ay yung aisle flowers. So, yun lang yung nadagdag. So, 8.5. So, yun na yung kinuha namin para medyo maganda naman yung itsura, no? Kinuha naman namin yung lahat after wedding. Inuwi namin lahat ng flowers. Dinala namin kay Papa and kay Ate Din. So, ang nasabi ko lang kay Daddy ay 8,000. Kaya, yung 8,000 lang yung naka-blue. So, si Daddy ko din yung nagbigay ng pambayad sa wedding package. And then, additional na lang ng 500 pesos to complete the payment. Bridal bouquet ko, Shopee. 457 pesos lang. Kaya, madi-display pa namin sa aming bahay ang aking bridal bouquet. Next is flowers and bouquet. So, ito lahat yung binili namin. Yung white satin ribbon, pink and blue satin ribbon, gray satin ribbon, green packing tape, glue stick, flower wire, flower crown, and flower girl bouquet. So, ito lahat yung nagastos ko sa bulaklak ng flower girls and bridesmaid. Ako gumawa. Handmade. Binilan ko lang ng materials. So, 961 pesos lang lahat ng gastos ko. Nakatipid pa rin. Kasi ang mahal pag fresh, tapos hindi mo na magagamit, sis. Isang gamitan lang, malalanta na agad. Unlike yung ginawa ko, kung gusto pa nilang iuwi, gawing souvenir, magagawa nila yon. Pero, sino ba naman ang mag-uuwi nun, di ba? Wala nga yata nag-uuwi ng flowers. Nagpa-estimate na kasi ako sa Esperanza kung magkano. And, ang mahal. Pati yung, bridal bouquet, ang mahal, 1.5 yata, 1.8 ang bridal bouquet. Pero magkano lang nagastos ko? 457 lang. Kaya, ayun. Kasi nga, nagtitipid kami dahil may budget lang kami ng 100,000. Next is yung boutonniere ng mga sponsors. And boutonniere ni Hobby. So, that's 29 pieces, 718 pesos lang. Shopee lang din to. And then, yung appetizer, since dinner time, early dinner, baka magutom yung mga bisita after sa simbahan, kaya nagpa-appetizer kami. So, nachos, 8 pieces, cheese curls, 2 pieces. So, total of 820 pesos. Yung malalaki na to, yung mga snackers, ganyan. So, importante na may appetizer kasi para hindi magutom yung mga bisita nyo while waiting for the meal. And, suggestion ko lang, pa-serve nyo na yung mga parents nyo. Kasi, wedding namin, nagutom kasi yung tatay ni Marvin. So, ayun. Siyempre, kahit sino mapaggutom, di ba? Iba yung mood, iba yung mood. So, ayun, parang, So, ayun.
Hindi rin naman kasi sinabi ng tatay sa akin, or ewan ko kung sinabi kay Marvin. Sana napaservan agad namin ng tatay para hindi nag-iba yung, nag-change yung mood niya or bad mood siya. So, yun lang yung suggestion ko sa inyo kung balak nyo magpakasal. Paserve nyo na yung mga senior, lolo't lola nyo, and yung parents nyo para hindi na rin magutom. Pero yung mami ko, okay lang naman sila. Yung stepdad ko, okay lang din. Kasi aware naman sila sa mga ganong program or ganong events na program muna bago yung pagkain. So, ayun. Yun nga lang, wrong timing na nagutom si tatay. So, yun, nag-change siya ng mood. So, next time, alam na natin, unahin na natin ang mga senior and mga parents natin. So, yun, next is yung prep hotel breakfast. So, syempre, pinakain ko yung mga, di ba? Yung mga coordinator ko, hair and makeup, PNV, syempre yung mga abay din, nagpa-breakfast kami. Pa lang, yata 9 a.m. pa lang nandun na kami. Ang kasal is 2 p.m. pa. What more kung 9 a.m. kami ikakasal noong October 21. Di baling hindi na matapat ng monthsary or anniversary namin yung kasal, basta hindi kami umaga magpakasal. So yun, nagastos ko lang ay 617 pesos. So, hot dog is 397 and egg 220. For the lunch, ang nag-sponsor ng lunch ay yung parents ni Marvin, ng aking asawa. And then, bridal car flower ay 500. Ito lang yung fresh na binili namin, yung bridal car flower. So, ito ay sa Blooms and Things namin binili. For the bridal car mismo, hiniram lang namin sa brother-in-law ng aking stepdad. So, thank you po, Tito Rol and Tita Joyce. And then, for hair and makeup, 10,000. Ito naman, ang cover naman ng 10,000 na to ay ako, mami ang nanay ni Marvin, mami ko, ako, and then yung isa kong pinsan. Yan. So, total of budget namin, 100 lang. Tignan nyo magkano yung nagastos namin, di ba? Total of 260,821. 260,821 pesos lahat na nagastos namin. Tapos, may mga cheche-bureche pa kaming ginastos na, ayan, dito sa others. Yan, pinatanggal ko yung braces ko. Binili ko yung barong ng binili namin ng barong ang tatay kasi ayaw niya mag-Amerikana nung una, pero Amerikana pa. Sapatos ng tatay, 2 sandals ng nanay, yung pina-repair ko yung gown ko. And then yan, pinamail ko yung invitation ng isang kong ninong na taga Marikina kasi hindi na kami makakapunta dun kasi nga buntis ako. And then yung suspender and bow tie ng mga groomsmen. So, pinaluwalan namin. And then, nabalik naman yung iba. Pero yung iba yata hindi ko alam eh. Hindi ko sure. Basta yung iba nagbayad. And then another gown repair. Anong gown repair? Yung sa kapatid ko. Pina-repair ko yung sa kapatid ko and yung kay Bebel. So, yan. Tapos, nagpa-wax ako ng underarm, manicure, pedicure. So, total of 5,866 yung mga cheche-boreching gastos. Nadagdagan pa tuloy yung 260, naging 266,687 pesos. So, paano nga ba namin nabayaran lahat ng to? So, ito yung nagastos namin personal. Yung sa amin mismo ni Marvin, galing yung pera. Ito yung pinahiram ni mami ko. Ito yung galing kay daddy. So, sa TikTok, bawas natin sa TikTok, papakita ko sa inyo. Ayan. So, yung na-withdraw ko sa TikTok ay 30, pero ang nakuha lang namin ay 24. Kasi nag-start kami ng June na mag-ayos. So, sa kinita ko doon, sa TikTok na 30 na earnings ko. Ito yung nagamit namin.
24,674. Pag binawas doon, ayan, 105 na lang. And then, yung regalo, yung nakuha namin gifts. Ayan. So, cash ay 184,800. GCash ay 34. So, ayan. Dalawa yung nagbigay ng dollars. And ito pa yung nagpahabol. So, lahat nung nakuha namin regalo ay pinambayad namin. Ayan. Green is cash and then blue is GCash. So, ayan. Ito yung binayad namin. Mga binayad namin gamit yung regalo. So, nabawas na naman. Naging 98 na lang. So, yung utang namin and then yung regalo sa amin. So, yun. Ito yung personal na gastos namin. Binawas yun sa TikTok. So, naging 105 na lang. And then, yung sa regalo, kaya naging 98. And then, ito, yung lent na to, yung sinasabi kong lent na to, may utang pa kami kinonong. So, yun. Saglit na lang, makakaraos na. 75 na lang. Tapos na. So, ayan, para lang din may idea kayo, kahit mag-budget-budget pa kayo, hindi talaga matutupad yung mga budget-budget na yan. May mga other expenses pa rin talaga. Kahit magtipid ka na magtipid, pigain mo ng pigain, talagang mapapagastos talaga, mapapagastos. So, yun lang lahat ng binili namin sa Shopee, lahat ng ginamit namin, lalagay ko na lang sa description box yung mga links, kasi namin binili yan whatsoever. And kung nagustuhan nyo itong video na to, or if may mga suggestions kayo, may mga comments kayo, comment nyo lang dyan sa baba. Again, this is Aika and thank you for watching my video. I hope to see you again next time. Good night! What's up mga Maricakes? In today's video, magpo-photoshoot kami with my ate.